Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy, shoutout kay Marvin Karandang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang matanda ay labis na nalulumbay at hindi nasisiyahan. Sumuntok siya ng 3 sunod-sunod na suntok at sinuntok hanggang sa buto, at masisiguro rin niyang ginagamit niya ang buong lakas niya sa bawat suntok. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo pa rin dito si Han Sanchen. It's just fucking impossible. Sa mundong ito, kung may makakain ng suntok niya, maiintindihan niya. Ngunit paano ang 2 suntok? Dapat napakakaunti. At least sa cognition niya. Sa 3 suntok naman, dapat mas bihira pa. Bagamat bihira, hindi ibig sabihin na wala na, pero at least hindi ito dapat gawin ng lalaking ito sa harapan niya. Siya ay ganap na kawayan. Paanong ang isang poste ng kawayan ay lumalaban sa labanan? May ginawa ka bang trick? Imposible. Sa figure mo, kaya kitang talunin ng tae. Sabihin mo, siya ay nagmamadali, siya ay lubos na nagmamadali. Ano? Ngayon nagsisimula kang matakot na kainin ang 3 espada ko, kaya gumagawa ka ng dahilan dito. Damn, who the fuck is scared? Matatakot sa'yo ang bathala na ito, isang manipis na poste ng kawayan na parang basura. Hindi mo ako mapuputol noon, akala mo sapat na ngayon. Curious lang ako kung anong pakulo ang ginamit ng anak mo. Ang mga matatanda ay likas na mapanghamak, at hindi umamin ng pagkatalo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Huwag mo akong tawaging binata, binubuli ka, isang matandang tao, gawin natin, o bibigyan kita ng pagkakataong suntukin ka ng 3 beses. Nang marinig ito, likas na gustong sumigaw ng lalaki, dahil nilinaw ni Han Sanchen na pinapahiya niya ang kanyang sarili. How the hell could be so old? Hindi banggitin na ito ay napakalaki na kailangan ng isang tao na palayain ito. Ngunit hindi niya ito sinabi, dahil, kumpara sa ganitong uri ng galit, talagang mas handang tanggapin niya ang opinyon ni Han Sanchen. Kung tutusin, masyado siyang hindi kapanipaniwala at masyadong curious na kinain talaga ni Han Sanchen ang kanyang 3 suntok. Ang sunod-sunod na pakikipaglaban ay talagang maaaring hindi makayanan ng taong ito, at kasabay nito, maaari rin itong bigyan ang sarili ng mas magandang pagkakataon na malaman kung anong maliit na trick ang ginamit ni Han Sanchen. Sa huli, tinalo ng katwiran ang galit, anak, ito ang sinabi mo, huwag mong pagsisihan. Ngumiti si Han Sanchen, alam na nakuha ng isda ang pain, hinding-hindi ko ito pagsisisihan, halika na. Nang bumagsak ang mga salita, binawi ni Han Sanchen ang kanyang posture. Ang mga matatanda ay hindi aksayado, muli swerte, sinuntok si Han Sanchen at sinira ito. Nagmamadali kang manligaw sa kamatayan, nagbubunyag ng mga kapintasan, posible pa ba akong maging magalang sa iyo? Gayunpaman, sa isang suntok, nakatayo pa rin doon si Han Sanchen na kasing tatag ng Mount Tai. Damn it, nanlumo, humigop siya, and then he gasped, and another suntok. Isang suntok pa, 3 sunod-sunod na suntok, ngunit ang labis na ikinalungkot niya ay ang Han Sanchen ay nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw. Depende sa pagkakataong ito, ganap na natulala ang mga matatanda. Ito ay tiyak na hindi isang patay na dulo, ngunit ang batang ito ay talagang ganap na nilabanan ang kanyang sariling pag-atake, pagkatapos ng lahat, ito ay isang 6 na putok na kamao. Hindi siya makapagpa-reserve sa pamamagitan lamang ng paghawak. Hoy, anak ka, napakasamang sekta. Hindi mo ito makokontrol, ako ang bahala. Bagamat medyo nag-aatubili ang Panginoon, itinuwid pa rin niya ang kanyang katawan, iniunat ang kanyang leeg, at tinapik, halika, huwag mong sabihing inaapi ka ni Laozi, Liu Jian, putulin mo ito para sa akin. Ito ay mabuti.
Hindi rin sanay si Han Sanchen. Itinaas niya ang Jade Sword sa lugar, at ito ay 6 na hampas. Ang lakas ni Han Sanchen ay napakalakas, at ang bawat espada ay napakalakas. Upang patatagin ang kanyang katawan, ang isa sa mga paa na nagdadala ng puwersa ay kailangang dumaan sa matibay na sahig bago ito matiis. Gayunpaman, kahit na ano, hindi talaga kinaya ng kanyang leeg ang 6 na espada. Walang iba kundi ang pamumula. Sumimangot si Han Sanchen, tila hindi tumutugon. Sa katunayan, maingat niyang sinusunod ang proseso, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nakitang mga bahid. Ang lumang bagay na ito ay medyo kawili-wili. Mahirap siyang supilan. Paano na, brat? Proud na proud ang mga matatanda, nakatingin kay Han Sanchen at nakangiti. Hindi nagsalita si Han Sanchen, bahagya siyang ngumiti, biglang may nakita ang kanyang mga mata, at direktang inilagay niya ito sa Jade Sword. Kakaiba. Storytelling channel sa YouTube. Weird talaga. Ang kabuoang hugis ng buong Jade Sword ay bahagyang baluktot. Anong uri ng konsepto ito? Logically speaking, kung isasaalang-alang ang lakas ni Han Sanchen at ang katumpakan ng pag-atake ng Jade Sword, kung mabibigo ang tuloy-tuloy na pag-atake, para itong tinadtad sa scrap iron, kaya dapat masira ang talam. Tulad ng paglabas sa espada o kung ano paman. Ngunit kakaiba rin dito. Ang bibig ng Tayback ay buo, ngunit ang katawan ng Tayback ay baluktot. Ang dahilan para sa resulta na ito ay talagang medyo halata. Ang leeg ng lalaking iyon ay dapat na mukhang matigas, ngunit ito ay talagang malambot. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganitong baluktot na kondisyon ang Jade Sword. Ngunit ang mga katotohanan sa harap nila ay nagsasabi ng tunay na mga katotohanan. Kaya, biglang naintindihan ni Han Sanchen. No wonder, kahit anong kapangyarihan ang gamitin ko, hindi ko siya kayang saktan kahit kaunti. Nandito pala ang ganda. Ang panlabas na balat ay napakatigas at maaaring epektibong labanan ang mga shocks, habang ang panloob na bahagi ay napakalambot at maaaring makatulong sa pagbabago ng kapangyarihan. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng isang espongha sa isang bakal na plato. Kung nais mong sirain ito ng malupit na puwersa, hindi ito isang bagay ng lakas o kawalan ng lakas. Mukhang hindi siya nakipaglaro sa lalaking ito nang walang kabuluhan. Paano? Gusto mo pa bang maglaro? Baka matalo kapag naglalaro ka. Tumawa si Han Sanchen. Mabahong bata, ang galing mo talagang magyabang, para kang nagtatake advantage. Godam, hindi ba tayo nakatali? Umiling si Han Sanchen, isang kurbatang. Hindi naman. Nahanap ko na ang mga pagkukulang mo, mahahanap mo ba ang sa akin? You found my flaw. Hahatawa ako ng tawa binata ang hilig mong magyabang. Kung ganito ang sinabi mo, nakita ko din ang kapintasan mo. Umiling si Han Sanchen, imposibleng mahanap mo ang aking mga kapintasan, dahil umaasa ako sa aking tunay na kakayahan upang mapaglabanan ang iyong pag-atake, at maaari ko ring direktang dagdagan ang depensa sa batayan na ito. Sa puntong ito, talagang hindi nagyabang si Han Sanchen. Hanggang ngayon, hindi pa niya ginagamit ang perverted defense artifact gaya ng hindi masisirang misteryosong armor, at hindi pa siya gumagamit ng cheating plugin tulad ng Wuxiang Divine Art. Umaasa lang siya sa kanyang pisikal na katawan at talaga. Upang makitungo sa mga taong tulad ng mga matatanda, hindi niya kailangan ang anumang iba pang labis na panlaban. Ang galit sa sarili ay sapat na. Ang sanggit mo talaga. Pumutok ka man o hindi, subukan mo at malalaman mo. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at ang kanyang kanang kamay ay direktang nag-transform sa Yin Force, at ang buong tao ay nagtulak sa Jade Sword sa ilalim ng pagtagos ng Yin Force. Parang Tai Chi, parang magaan at mabagal, parang matandang lalaki. Nang makitang ganito ang pag-atake ni Han Sanchen, ang mga matatanda ay likas na mapanghamak. Para sa kanya, halatang masyadong mabagal ang kilos ni Han Sanchen para maging mapangahas. Sa sandaling ito, ang Panginoon ay nagbigay ng isang malamig na ngiti. Ang mabagal na posture na ito ay sapat na para magkaroon siya ng oras upang tipunin ang kanyang lakas at bigyan si Han Sanchen ng isang matinding suntok. Naniniwala ang mga matatanda na ang suntok na ito ay ganap na papatay kay Han Sanchen. Kahit na ang pag-atake ni Han Sanchen ngayon ay walang epekto, ngunit iyon ay dahil si Han Sanchen ay talagang nagdedepensa sa proseso, ngunit ngayon ito ay ganap na naiiba. Ang enerhiya ni Han Sanchen ay halos gamitin sa opensa, at natural,
ang kanyang depensa ay maluwag at mababawasan. Hindi ba iyon na ang pinakamagandang oras para makipaghiwalay siya kay Han Sanchen? Sa pag-iisip nito, ngumisi ang matanda na may bahid ng kalungkutan. Boom! Ang dalawang suntok ay direktang tumama sa tiyan ni Han Sanchen, at halos sa susunod na segundo, ang espada ni Han Sanchen ay dahan-dahan ding lumalas patungo sa leeg ng nasa hustong gulang. Kaya lang kumpara sa huling laslas, pinili ni Han Sanchen ang isang tuwid na saksak sa pagkakataong ito, at hindi tulad ng naunang paglaslas sa buong leeg, ang tuwid na laslas ni Han Sanchen sa pagkakataong ito ay hindi direktang nakatutok sa kanyang leeg, at tinutukan lang ang makapal na balat sa tabi ng kanyang leeg. Ang hitsura na iyon, na parang hindi sinasadyang nasaksak ni Han Sancheni ang baluktot. Ano? Ilang malalakas na pag-atake ang nagpang-inig sa mga kamay mo. Hindi mo na ako kayang saksakin pa. Naiinis ang mga matatanda. Malinaw, ang ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali ay hindi dapat mangyari sa mga kamay ng sinuman, at kapag nangyari ito, nangangahulugan ito na si Han Sanchen ay ganap ng bumagsak sa oras na ito. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat ikatakot? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, minsan masyado pang maaga para maging masaya, bakit hindi mo alam na sinaksak ko ito ng baluktot? Kaya mo talagang pumutok, fuck. Napamura ang matanda. May lamig sa mga mata ni Han Sanchen, kung gayon, tingnan ko, kung ano ang hindi pagyayabang. Ang mga salita ay nahulog, at ang mahabang espada sa kamay ni Han Sanchen ay biglang kinuha. Ash! Ang taybak ay tumataas, at ang dulo ng taybak ay nakakataas ng napakaraming balat. Hindi gaano, ngunit ito ay tulad ng paghila sa balat ng manok. Pagkatapos ang espada ay tumusok muli sa oras na ito. Magsipilyo. Direktang tumusok sa balat ang espada. Malamig na tumawa si Han Sanchen at pinaihit ang jade sword sa kanyang kamay. Umiikot-ikot. Ano? Sa pagpihit ng espada ay mabilis na lumaki ang maliit na butas na natusok ng kaunti, hanggang sa dulo ay nagkaroon na ng malaking sugat. Ngayon na, malamig na tumawa si Han Sanchen, at ang kanyang katawan ay biglang umikot at lumipad pataas, direktang sinaksak ang leeg ng nasa hustong gulang mula sa ibang anggulo. Ang bakal sa ibabaw ay direktang hinugot ni Han Sanchen sa ganitong paraan, kaya ang panloob na espongha ay talagang walang orihinal na lakas nito. Patayin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ikot ng sword belt. Hindi nagtagal, malumanay na huminto si Han Sanchen. At ang jade sword ay tumpak din na nanatili sa tabi ng art area sa kanyang leeg, isang maliit na pagkakaiba lamang. Talo ka, walang pakialam na sabi ni Han Sanchen. Kailangan lang niyang magbigay ng kaunting puwersa, kung gayon ang naghihintay sa matanda na ito ay ang pagkalagot ng ugat, ang dugo ay hindi titigil, at siya ay mamamatay. What? How is it possible? How could you stalk me in the throat? You. Damilat ang mata ng matanda na parang hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan, paanong ang lalaking ito na si Han Sanchen, paanong? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, alam kong napakagaspang mo, at ang pangkalahatang lambot at tigas ay walang epekto sa iyo. Gayunpaman, iba ang akin. Paanong si Han Sanchen, na pamilyar sa mga prinsipyo ng yin at yang chismis, ay hindi makakapag-espiya sa misteryong ito. Hanggat ginagamit ang pamamaraang ito, ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ay nakaimbak sa dulo ng taybak, at ang dulo ng taybak ay ginagamit upang saksak, at ang kapangyarihan ng dulo ng taybak ay magiging walang katapusan. Not to mention na ang balat ng lalaking ito ay parang bakal, kahit isang bakal na bundok ay hindi makayanan ang point-to-point na suntok ng kakaibang puwersa ni Han Sanchen. Sa makatuwid, kapag ang pas ay pinaandar, natural na masira ang panlabas na depensa nito. Para sa natitirang bahagi ng depensa, para kay Han Sanchen, hindi na ito hadlang. Ikaw, nag-aalala ang malaking lalaki, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay subukan mong tawagan ang isang tao, ngunit tiyak na hindi mo ako makikita kung mamatay ako, ang masisiguro ko ay mamamatay ka, ang pangalawang pagpipilian, kung ano ang itatanong ko, kung ano ang isasagot mo, marahil, ikaw ay isang buhay ng aso may iligtas. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang mga matatanda ay likas na gustong magalit, ngunit napag-alaman na hindi siya kwalipikadong magalit, kaya't napangiti na lamang siya at sinabing, ikaw bastard, anong lakas ng loob mong kausapin ang Diyos na ito, sabihin mo, ano ang gusto mong malaman? Napangiti si Han Sanchen.
Dapat sanay na ang matanda na ito. This time, at pinipilit pa rin niya dito. Sino ang nagutos sa iyo na hulihin ang napakaraming babae? Ano ba talaga ang pakay? May mga natitirang babae pa ba? Nasaan sila? Tanong ni Han Sanchen. Nang marinig na itinanong ito ni Han Sanchen, bigla siyang sumimangot, sino ito? May mga bagay na hindi mo maitatanong. May mga bagay lang sa mundong ito na gusto kong itanong o hindi, at walang mga bagay na dapat kong itanong. Sabi ni Han Sanchen, then you'd better do it. Wala akong may komento sa bagay na ito. Okay, si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparerikan. Nang igalaw niya ang kanyang kaliwang kamay nang hindi hawak ang espada, nakarinig siya ng kaluskos, at agad na napawi. Ang braso ng lalaki, gayunpaman, hindi pa ito natatapos. Nang maramdaman ng matanda ang matinding sakit, ang jade sword sa kanyang kanang kamay ay binawi ng walang awa, at pagkatapos ay direktang hinayla pababa sa kanyang laman. Puff! Ang espada ay diretsyong bumaba mula sa kanyang leeg, dumaan sa kanyang mga balikat, dumaan sa kanyang mga kamay, at umabot sa kanyang mga palad. Pagkatapos nito, ang espada ay bumalik sa arterya sa harap ng leeg muli sa isang iglap. Kung hindi lang ang balat mula leeg hanggang balikat ay diretsyong hiwa na may mahabang sugat, iisipin pa ng matatanda na walang nangyari ngayon lang. Dahil ang lahat ay masyadong mabilis, ngunit sa isang kisap mata, isang segundo. Nang siya ay natigilan, biglang, isang mas matinding sakit ang direktang umatake sa kanyang utak. Ang sugat ay sa wakas ay magsisimulang gumanti, at ito ay magsisimulang sumakit. Si Han Sanchen ay talagang pinipili ang kanyang balat ngayon lang. Kuwit, talagang mura at malupit. Saglit niyang ginulo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang braso, at pagkatapos ay ginamit ang espada para pakalmeyan ang kanyang sarili. Pagbalik niya sa katinoan ay dumaikit na naman sa lalamunan niya ang espada na talagang ikinagalit niya pero hindi naman, anumang paraan. Sa sandaling ito, muling tumawa si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!